Maligaya ang buhay. Kulay sila, okay lang. Tanong na tanong yung asawa ko. Sabi niya, sino yung pupunta natin doon? Sabi ko, wait lang, magsisimba muna ako. Tapos punta ako doon. Sabi niya, from Bulacan dati, tangina, ginising mo ko para nasa pupunta natin. Hindi, wait lang, saglit lang to. Ginising ka para sa sinigang? Ay, ginising mo para sa sinigang? Ginising ko para sinigang nga. Ay, galing. San Jose del Monte, Bulacan, sir. Malapit lang Ilang yan. oras yun? Hindi ko napansin kasi may mga stopover kami. Okay. Hula mo. Mga 2 hours, something like that. Nabagal naman yung takbo kasi may kasama akong baby. Ah, okay. Oo, yung kanina San Jose del Monte, Bulacan din yun. Yung punta rito, mga 2 oras nga raw ang biyahe. Nakamotor pa yun. Sige, ulitin mo yung tanong. Paano may bahay ako dito eh? Ayan. Tanong niya, ng kalma ako lang to. Boss, matagal na po akong OFW. Ano pong gagawin ko kasi may asawa at anak po ako pero mukhang wala na po akong uuwian kasi nakahanap po siya ng iba at buntis na po siya ngayon. Anong mapapayo mo sa akin? Uuwi pa ba ako o mag-stay na lang po dito sa ibang bansa? Ganito. Una muna dun sa mga yung mga paalis pa lang ng abroad. Hatiin ko yung sagot ko sa 3 parte. Una, bago ka umalis ng abroad, you have to consider na merong malaking possibility na baka pag alis mo ng Pilipinas, pag uwi mo, hindi na kayo nung kasama mo sa buhay. You have to put that into the equation. Kaya mo ba? Una yun. Kasi andun na tayo dun sa konsepto na kaya ka nga mag-a-abroad para gumanda yung buhay ng pamilya mo. Pero minsan may mga pagkakataon, yung mismong dahilan kung bakit gusto mong gumanda yung buhay ng pamilya mo o yung paraan kung paano gaganda yung buhay ng pamilya mo, siyang magiging mitya pa ng paghihiwalay ninyo at pagkasira ng pamilya mo. You have to put that into the equation na hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Pag may pamilya ka, I strongly suggest wag ka na mag-abroad. I strongly suggest wag ka na talagang mag-abroad. And it's just a suggestion. It's not an advice. Bakit? Kasi meron namang mga pamilyang umusad sa pag-abroad nung kung sino man di ba? Merong mga umusad. Ngayon, Sir, makikisali lang ako Pumunta kayo dito, hindi lang na mura yung paninda nila, masarap talaga, promise. Punta kayo dito. Okay. Okay, ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin. Isa pang parte, yung mga nasa abroad na, you make sure you maintain an outstandingly good communication. Dun sa kasama ninyo sa buhay. Kasi pag sa kawalan ng communication, yung relationship mismo namamatay. Kasi ang daling humanap ng kapalit in case hindi nyo napapansin. Ngayon panahon ng social media, napakadali ng humanap ng kapalit. Oo, baka ikaw na nag-abroad, hindi ka naghahanap ng kapalit. Pero baka siya na nandito sa Pilipinas at naiwan, baka siya yung naghahanap ng kapalit. Ito mas worse. Nag-abroad ka, tapos ikaw pala yung naghahanap ng kapalit. Nangyayari yan every now and then. Tapos, sa mga naman namang problema na dun sa pagsasama nila, Ito ko naman learning na sa mga you have to put into consideration na pag hindi mo tinapos yung kontrata, may possibility hindi ka na makabalik dyan sa parehas na bansa kung saan ka nanggaling. Anong assurance na pag umuwi ka ng Pilipinas, kaya mo pang ayusin yung pamilya? Pwede kang, kailangan mong umuwi para sa mga anak mo. Nagkakatalo na lang sa timeline. Nagkakatalo na lang sa timeline. Kasi, hindi mo naman alam kung ano mangyayari pag umuwi ka ng Pilipinas. Pwedeng maging kayo pa uli, pwede namang hindi na. Pero dun sa konsepto na nabuntis na yung asawa mo ng iba, tapos magkasama na sila, malabo nang bumalik pa sa'yo yan. Yeah. Tapos, kung bumalik man sa'yo, tatanggapin mo ba? Yun ngayon yung mga kailangan mong sagutin ng mga klase ng tanong sa isip mo bago ka umuwi ng Pilipinas. Kasi, itatapon mo na ngayon yung dahilan kung bakit ka nag-abroad in the first place, which is pera. Was supposed to be, yung pera na yun, gagamitin mo pampaganda ng pamilya. Pero naandyan ka na, nasira na pamilya mo eh. Wala ka na ngayon choice. Diba? You don't have a few, you only have a few options. At isa dun sa mga option na yun, yung umuwi ng Pilipinas, na baka wala kang dala, biglaan lang. Ang trouble mo, sandali lang brother. Brother, sandali lang. Hindi ako makapag-focus sa pagsagot. Mabilis lang. Ang trouble mo, is yung konsepto na kapag kahit hindi mo tinapos yung kontrata, hindi ka na makakabalik. Pag bumalik ka naman ng Pilipinas at hindi mo tinapos yung kontrata and you have chosen your family, wala namang assurance na babalik pa rin sa'yo yung kasama mo sa buhay. Walang assurance yun. Wala ring assurance na magkakaroon ng maayos na kinabukasan yung mga bata kapag nandyan ka sa abroad o nandito ka sa Pilipinas. So ako, diretso,
Pumili ka na lang ng isang. Madami kang kalsada na nasa harap mo ngayon. Pumili ka ng isa, tapos go full speed ahead. Kalimutan mo na yung ibang options. Pag hindi gumana, tsaka mo na lang i-reconsider yung mga dating options mo. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, bigay ko sa inyo, isa sa mga malalaking sikreto ko pagdating sa pagdedesisyon. Type yes, Pilipinas, kung nakikinig ka. Gusto ko lang masigurado ngayon na nakikinig. Kasi medyo mabigat itong tanong na ito. Tungkol sa mga desisyonang mabibigat. Waiting lang po. Medyo mabagal ang feedback. So, bagal ang internet? Hindi, mabagal po yung pasok sa mga nanonood. So, late sila. Okay. Ayan po, nag-yes na po sila. Okay, good. Ganito, Pilipinas. Isa sa mga pinakamalalaking tool na ginagamit ko pagdating sa pagdedesisyon, yung konsepto na lesser evil. Sige, best case scenario. You would want best case scenario. Pero pagka gantong ipit ka, tapos lesser evil na lang yung pinipili mo, pili ka lesser evil. Kung ako yung mapupunta sa ganong sitwasyon, hindi ko sasabihin sa'yo ganito ang gawin mo. Hindi ganun. Hindi ganun. Bakit? Kasi you're faced with multiple path at the moment. Ang trouble mo kasi, one way or the other, alam mong hindi magiging maganda yung turnout niyan eh. Pag nagstay ka dyan, ang mga anak mo mapapabayaan. Pag umuwi ka naman ng Pilipinas, nang walang kapera-pera, napunta lang sa wala yung dahilan kung bakit ka nag-abroad. Napunta lang sa wala yung dahilan kung bakit ka nag-abroad. So, wala ka talagang choice eh. You just have to choose lesser evil. Pag ako pumipili, pili ako lesser evil. Kung talagang pantay talaga lahat, kasi kamukha nito mukhang pantay lahat eh, di ba? One way or the other, talagang, alam mo yun, wala talaga eh. Wala ka talagang tulak kabigin eh. So ako, kung ako yun nasa ganyang sitwasyon, pipili ako ng isa. Isa lang. Tapos kakalimutan ko na lahat ng ibang options. Yung options ang kakalimutan ha, hindi yung mga anak ha. Baka tangina, bumuo ka naman ng bagong pamilya sa abroad, tapos pinabayaan mo na yung mga anak mo, dilalo mo sinira yung pamilya mo. Yung options yung kakalimutan mo. Pili ka ng isa, go full speed ahead. Kasi pagdating naman sa bandang, alam mo yun, pag lumipas pa ilang panahon, you will be faced with another crossroad. Hindi na yung katulad ng unang crossroad na meron ka ngayon na iniwan ka ng misis mo, sumama sa iba, nabuntis siya ng iba, ngayon magkasama na sila. Tapos ang mga anak mo, hindi mo naman alam kung ano buhay ngayon. Diba? Hindi ka na mapupunta sa ganong crossroad uli. Another crossroad na naman yan. So another crossroad na maaaring makita mo, pag tumuloy ka dyan sa abroad, tuloy-tuloy na papasok sa'yo yung pera, iniipon mo yung pera, pinapadala mo yung para sa mga anak mo, para sa mga anak mo na lang. Pero iniipon mo yung majority ng pera. Ngayon, another crossroad that you will be facing is magkakaproblema ka naman ngayon sa mga anak mo. Bakit? Wala silang magulang eh. Wala silang tatay. Wala rin silang nanay. O baka meron silang nanay, pero yung nanay nila sumama sa iba, tapos baka hindi rin sila gusto ng bagong kasama. Diba? Another crossroad na naman yun. Tapos, you will be faced with another crossroad pag pumili ka uli ng isa pang path. Uwi ka ngayon sa Pilipinas, dala mo ngayon lahat ng pera. Ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Kaalagaan mo yung mga anak mo, that's for sure. Kung mapupunta sa'yo. Pero kung hindi mapupunta sa'yo, ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Tapos, pag pumili ka naman ngayon ng isa pang path, you will be faced with another crossroad again. Na pinili mo halimbawa na gamitin yung pera pang negosyo. Anong assurance na puputok yung negosyo? At pumutok yung negosyo. You will be faced with another crossroad again. Or, hindi pumutok yung negosyo. You will be faced with another crossroad again. Either local employment o babalik ka na naman sa abroad. Tapos pumili ka local employment, you will be faced with another crossroad again, financial difficulty. Yun na isa sa mga bagay na na-realize ko tungkol sa buhay. Pili ako ng isa, tapos diretso na, full speed ahead. Wala kang tulak kabigin eh. Wala kang tulak kabigin. Pero kung ako yung nasa ganong sitwasyon, ipit ka between short term and long term. Ang short term, umuwi ka sa Pilipinas, makakasama mo yung mga anak mo, o baka hindi, pero makakausap mo yung mga bata. Ayun na short term. Ang long term, mag-i-stay ka dyan sa abroad, kikita ka ng maraming pera, pag nagka-problema ngayon, yung kabila, baka bumalik sa'yo. Pero, kung tatanggapin mo pa ba? Pero, marami kang pera. Pero, eto rin ang problema, marami ka nga ba talagang pera? O baka pinamumudmud mo lang sa pamilya mo lahat ng pera?
Na baka oo, hindi nga yung mga anak mo yung nakikinabang kasi konti lang binibigay mo sa mga anak mo. Pero baka binibigay mo sa nanay mo yung pera. O baka sa mga kapatid mo. O baka pinapautang mo sa kung kanino man tropa na hindi nagbabayad. So ngayon, tatanungin kita, kamusta ang ipon mo dyan sa abroad? Yung ipon mo ba sapat para umuwi ka na at makapagsimula ka ng buhay din sa Pilipinas? O kulang pa? Yun ngayon. Sagutin mo yung tanong na yun sa isip mo. Tapos, sagutin mo ngayon sa isip mo kung ano ba talaga yung pipiliin mo dun sa dalawa. Uuwi ka ng Pilipinas with your money o mananatili ka dyan sa abroad, dadagdagan mo pa yung pera. Yun yung mga tanong na kailangan mong sagutin on your own. Hindi ako makakapili ng isang path para sa'yo. Bakit? Kasi pag pumili ako ng isang path para sa'yo at nag-advise ako sa'yo at pumalpak, kasalanan ko ngayon yun. Pero, pagka naman nag-advise ako sa'yo ngayon at gumana, i-credit mo ngayon sa akin. Hindi mo ma-credit sa sarili mo yun. So ako, ang sasabihin ko sa'yo, diretso, hindi ako makakapag-desisyon para sa'yo at hindi rin ako makakapag-advise para sa'yo. Ang kaya ko lang ibigay sa'yo, clarity. Kung ano-ano yung mga kalsada na nasa harap mo para makapili ka ng maganda. Yun ang sagot ko ron. Next question. May nag-comment, kilala daw nila si brother. Siya yung sikat na manghihilot sa Facebook. Ikaw daw yung sikat na manghihilot. Kilala ko daw pala ng audience ko. Pagbuwan na sila sa akin. Yeah. Mukhang nagpagawa na sila sa'yo. Okay naman daw. Yung binte, nalipat sa braso. Show mo yan eh. Yeah. Pagkatapos mo dyan sa papapicture sa sir. Yeah. Okay, sige. Next question. Ayan. Tanong po ito ni Searchers. Nang frag ulit ang muka, di po ako basher pero ano tingin mo sa mga taong nasanay sa buhay bilang normal na tao o pangkaraniwan lang? Wala namang masama ron eh. Kasi hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin ng pangkaraniwan Pero ang pinaka-common, kasi ako may pitik na kagad eh. Kung ano common na iniisip ng mga tao sa mas madalas na pagkakataon based on the people that I have talked with. Pare-parehas kami na nasa isip sa madalas na pagkakataon kasi common din naman ako na tao eh. Baka ang ibig mo sabihin doon yung mga ordinaryong taong bayan na hirap sa pera. Common yun eh, sobrang common nun. Kung meron sanang clarity, that's even better. Ibigay mo sa akin kung ano yun, ano kailangan mo? No sound daw po eh. Walang sound? Ay, may comment ang no sound. Facebook may sound ba? Paki-comment mo nga kung merong sound. Type yes nga kung merong sound, just to make sure lang na merong sound. Check lang ako sandali ng audio. Facebook, paki-type yes. Kung walang sound, sabihin nyo na lang, walang sound. Po. Sige, tingnan natin. Wala. Pakis daw si Bugoy. Meron daw. Meron naman eh. Okay, sige. So wala tayong problema sa sound. Yung isang piraso lang, baka sira yung speaker mo. Okay, going back. Ano nga yung tanong? Wait lang po sir, wala na rin pala akong internet. Okay, sige. Papakonekin ka na lang kita sa akin. Kaya pala sabi ko, bakit sa akin naka-stack up ka? Always naman, brother. I'm keeping myself busy. Kasi an idle mind is a workshop of the devil. Pag hindi ka busy, wala kang pera eh, no? Hindi dahil doon. Meron na akong sobra-sobra para sa sarili ko. Yan yung gusto kong kaangas mo eh. Ito yung gusto kong kaangas ito eh. Hindi naman natutungkol sa pera, brother eh. Tangina, kung tungkol na sa pera to, magbenta lang ako ng 2 mansion ng tropa ko. Puta, 1 milyon na kaagad ang nun eh. Ano ba maging... How to be you po, sir? Hindi mo gusto yung maging ako, brother. Twisted ang utak ko. You don't know the storm that is inside this head. Parang mas masaya yan kaysa problema mo. Nako, hindi mo gugustuhin to. Maniwala ka sa akin. Hindi mo gugustuhin to. Maniwala ka sa akin. Yung unang tanong, nakita mo kung gaano ka-twisted yung sagot ko ron. See? Hindi mo gugustuhin tong utak na parehasan sa akin, brother. Gugustuhin mo pa rin yung kaparehasan sa'yo. Mas maayos lang ng konti. Yun ang surefire na gugustuhin mo. Hindi mo gugustuhin yung katulad dun sa akin. Sabi ni Elon Musk din yun eh. Sabi ni Elon Musk yun. Ang sabi ni Elon Musk, you don't know the storm that's going on inside my head. I wouldn't want it for you. Sir, ilan taon ka na, sir? 34. Yun. Tungkol dun. Sige, go. Ayun, di pa rin ako nakakonect. Bakit? No connection pa din ako. Nakakonect ako sa'yo. Pero, Dali lang ha. Pwede tayo mag-restart sa TikTok. Pwede, sige, restart mo na lang. Restart lang muna kami sandali sa TikTok. May trouble daw na kapag kapiraso. Ako na magpapaload sa'yo, Gil. Pang 1 buwan na. Sabihin mo sa akin mamaya, paalala mo sa akin.
And live na ulit tayo. Sige. Okay. Let's go. Okay. Okay, go. Question muna tayo. Wait lang pa. Nag-loading sa akin sa yan. Tanong po ni Jomel Valoria. Nalala Okay. mo siya. Nakalaban mo sa debate. Brother, sino ba ang lineup ng senador ang pipiliin mo? Hindi ako makakapag PBB. As much as gusto kong sagutin yung tanong na yun, I will abstain. Ang dahilan kasi parang pin-promote ko na rin yung mga tao na yun eh. Ayokong sumagot kung sino yung pipiliin kong lineup ng mga senador. Kasi it's as if parang pin-promote ko na rin sila eh. Tignan mo, sa religion nga, hindi ako nagpo-promote ng kahit na anong religion bukod dun sa dalawa eh. Kristyanismo at saka Islam. Ayun pala, officially, I am choosing both sides. Either Kristyanismo o Islam. All other else, hindi na ako, hindi ko na tinatouch. Yeah. Pero tungkol sa politika, ayoko mag-promote. Ang dahilan kasi, pagka pumalpak yung politiko na yan, babalikan mo lang ako dyan, nakita ko na yan eh. Nakita ko na yan, Pilipinas. Ayoko mag-promote ng mga politiko. Kung ako nga hindi interesadong kumandidato, ba't naman magpo-promote pa ako, influencer ako, diba? So yun, next question. At a question naman po na hindi ko maintindihan ng pangalan, sabi niya, meron kang godlike syndrome, brother. Oo lang ako sa'yo. Hindi naman ganun. Gumawa ng sariling syndrome. Hindi ka naman psychologist, hindi ka rin psychiatrist eh. Basta mo na lang naisip yun, tapos kinabit mo sa akin. So, oo lang ako sa'yo. Next question. Tanong naman po ito ni John. Bible, Iglesia, magkakaiba at Quran at nauna sa mundo. Paano mo nalaman na totoo? Baka may alien. Possibility rin yun. Baka may alien. Okay na yun. Hindi naman kasi tanong yun, statement yun eh. May question mark kasi dun. Paano mo nalaman na totoo? Baka may alien. De, statement yung dulo. Ngayon, kung may alien man, di good. Pero hindi natin mahagilap yung mga alien na yun eh. Basta ang alam ko, may gumawa ng order, malamang hindi alien yun. Kasi kung alien yun, hindi naman creator yung mga alien na yun. Created beings din yun eh. Diba? Created beings din yun kung mayroon mang alien. Tignan mo, hindi nga sila all-seeing, hindi rin sila all-powerful eh. Paano hindi all-seeing, hindi all-powerful? Nakikita mo, diba? Kung kung sila yung creator natin, nasa na sila? Yang Nibiru na halimbawa, katulad ng sinasabi ng katulad ng sinasabi ni Zachariah Sitchin, na dinicode niya galing dun sa mga, Sumerians. Sabi, nasa Nibiru daw tapos sabi, ganito daw, blah blah, etc. Nasa nasa 10th planet daw, 9th planet, kung ilang planeta man yun, nasa liwa daw ang ikot mula sa mundo, mula sa sun, ganun daw ang ikot. Kasi normal, pag ganun, di ba? Ikot ng mga pag ganun daw yun, malayo, parang 3,000, 5,000, o kung ilan mang 1,000 years yun. Hanggang ngayon, hindi naman mahagilap yun eh. Nasaan yun? Isipin mo yung konsepto, kung totoo yung Nibiru na yan, at merong mga beings dyan sa Nibiru na yan, palagay nyo ba hindi magiging mailaw na planeta yan na parang katulad ng mundo? Hindi nga mahagilap eh. Kung mailaw na planeta yan, ba't hindi makita? Kung may mga beings talaga dyan na talagang mas advanced pa kaysa sa mga tao, bakit hindi makita yung planeta nila? Hindi makita eh. Isipin mo na lang okay, sige, mas advanced sila sa mga tao. Dapat mailaw na planeta yan, katulad ng mundo. Kasi mula sa labas, pag lumabas ka ng mundo, makikita mo, mailaw talaga to eh. Lumipad ka nga lang sa taas eh, di ba? Lumipad ka lang sa taas, sumakay ka aeroplano, makikita mo, pag nakasakay ka sa aeroplano sa gabi, nakikita mo sobrang maliwanag talaga nitong mundo na to. Sobrang maliwanag sa gabi, lalo na pag napapadaan ka sa mga syudad. Magtataka ka, yung Nibiru daw, nandyan daw tapos doon daw galing. Tapos bumaba daw rito sa mundo, 'di ba? Sila Enki, bla bla, etc. Kung sino-sino mga galing doon. Tapos hindi mahagilap yung planeta. Ang dali-dali lang namang hanapin ng isang mailaw na planeta, kita mo kaagad 'yan eh. Biro mo, naaabot na nga ng Hubble Space Telescope 13.5 billion light years away. Kung nandito lang naman yan sa solar system, napakalapit lang yan. Nakikita nga natin yung kabilang galaxy Hindi mahagilap eh. So, ang sasagot ko lang sa'yo tungkol doon sa mga alien, baka oo, meron, baka wala. Pero hindi natin sila alam kung nasan sila. Hindi natin alam kung nasan sila. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito pala, tanong niya ulit na hindi ko maintindihan pangalan. Paano mo ilalayo ang sarili mo sa mga taong godlike syndrome, brother? Unang-una, hindi naman ako Diyos eh. Pangalawa, tignan mo, hindi ko nga gustong magtayo ng sariling religion eh. With all the knowledge that I have in religion of multiple countries, hindi ako nagtatayo ng religion. Ikino-consider kong tao ako at ikino-consider kong walang kwenta ako. Ikino-consider kong mababa ako, hindi ko kino-consider yung sarili ko na above somebody else. Diba?
Hindi. Yung godlike syndrome, parang ano na yan eh. Parang katulad na yan ng mga naglitawan na parang katulad nung kay Kristo na parang katulad ni Kibuloy. Di ba? Na siya daw anointed son of God daw ika. Di ba? Yun ang godlike syndrome eh. Nakikipantay ka na sa Diyos eh. Never mangyayari sa akin yun na makipantay sa Diyos. Hindi mangyayari yung kahit kailan. Nakakakita lang ako ng mga different scenarios inside my head. Hanggang dun lang. Bakit? Kasi pagka mataba utak mo, talagang takbo talaga ng takbo yung utak mo tungkol sa maraming iba't ibang bagay, lalo na kapag andahin mo ng mga bagay na natutunan sa buhay na to eh. Galing sa mga lumang libro, galing sa mga bagay na nakita mo, galing sa kung kani-kaninong mga tao, galing sa mga research at sa kung ano-ano pang mga bagay na tumatakbo dito sa mundo. Sa dami ng information, alam mo, nagja-jumble-jumble sa utak ko lahat, tapos I'm playing different scenarios inside my head. Ganon yun eh. Yung nangyayari sa akin, pero hindi godlike syndrome yun. I will say overthinking. Yun, pwede mo sabihin, overthinking. Pero hindi para mag-godlike syndrome na nakikipantay na ako sa Diyos. Hindi mangyayari sa akin kahit kailan yun. Hindi mangyayari sa akin kahit kailan. Yung kino-consider ko na mababang tao ako at wala akong kwenta sa mundo. Sige, next question. Ayan, tanong naman po ito ni JC Boy. Anong masasabi mo sa nangyayaring political dynasties dito sa ating bansa? Hindi muna ako interesado sa mga political questions. Kasi ano masasabi ko sa mga political dynasty? Oh, political dynasty sila. Matatanggal ba yan? Hindi. Bakit hindi matatanggal? Tangina, sila nga yun nakaupo. Gugustuhin ba nilang tanggalin yun? Diba? Regardless kung mabuti o hindi, kung ano man yung implication nun. Sa akin ang bottom line, simple. Pumili ka ng mga tamang kandidato mo Pilipinas. Pero tama na muna ako sa mga Tama na muna ako sa mga political questions ngayong gabi. Bukas na lang siguro. Kasi tangina, mga kausap ko kanina, putang ina, puro politika. Suya ako sa politika. Ang daming tao rito kanina, may nakikipag-usap sa akin tungkol sa politika. Suya! Tangina, nakakasuya. Tungkol kay Diwata, tungkol kay Robin Padilla. Tangina, entertainment na lang sa inyo yan. Alam nyo naman sa sarili nyo, wala naman kayong kapangyarihan over them eh. Diba? Alam nyo rin naman sa sarili ninyo na tumatanggap din naman yung iba sa inyo ng lagay tungkol dyan. Diba? Tapos iboboto nyo pa rin yung mga tao na yun, na kung sino-sino, na kinamumuhian ninyo, or worse, sasabihin nyo, sobrang dumi ng politika, tapos hindi ka boboto. Pero pinag-uusapan natin politika, ano yun? Gusto mo akong kausap tungkol sa politika, hindi ka naman botante. Nagawa mo. Diba? Next question. Sabi po ni ako po. Ay, ako po talaga. Okay. Sabi niya, boss, tanong ko lang sa'yo, paano ka aabot ng 1 million kung sabi mo sa interview sa 1PH is nabawi, hindi ko naintindihan yung ano niya, na ROI mo na. Na-ROI ko na nga talaga. Pero sir, kailangan mo pa ng 100,000 kada buwan, hundreds kada buwan para lang makaabot ka sa 1 million. Hindi ganun. Hindi ganun. Baka nalilito ka lang. Kasi pwede namang mag-pile up yung pera eh, diba? Bawa, konting 20 mil, 30 mil, 40 mil ngayong buwan. Susunod na buwan, another 20, 30, 40,000. It will take some time. Ang average, ang iniisip ko nga, tansya ko noon, nung magsisimula pa lang ako, mga 6 to 8 months, yun ang tansya ko noon, nung magsisimula pa lang ako. Pero nakita ko yung dami ng problema, baka siguro abutin ng 1 taon, baka mahigit. Hindi ako sigurado. Pwedeng mangyari pa rin yung timeline, kasi pag dumami yung customer, diba? O lumipat tayo ng pwesto, pwede pa rin naman mangyari yung timeline eh. Kaya kong pabilisin, kaya kong pabagalin to, pero ayoko talagang pabilisin eh. I would want to maintain a very slow pace for as long as possible. Ang dahilan, because of 2 things. Una, ayoko kasing i-promote yung konsepto ng mabilisang pera. Bakit? Kasi, ang daming mga sakim pagdating sa pera eh. Ang dami, sobra. Sa kasakiman sa salapi, ang dami nila. Yung mga nagsisipag madaling yumaman, ang sabi sa Biblia, sabi ni Pablo, yung mga nagsisipag madaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Masama kasi yun kapag nagmamadali kang yumaman eh. Masama yun pag nagmamadali kang yumaman. Ngayon, yun ang unang reason, masama yun pag nagmamadali kang yumaman. Pangalawa, yung gusto ko kasing sumabay yung maraming tao, as many as possible. Magaling akong gumawa ng pera. Isang pitik, kaya naman 1 milyon eh. Isang transaction lang halimbawa. Hanap lang ako ng mga 6, 10, 20, 100 buyer ng isang malaking mansyon ng tropa. Commission pa lang, may 1 milyon na ako ron eh. O makadalawa akong gano'n, may tagkalahating milyon na ako. Diba? Hindi naman ganun kahirap makipag-transaction pagdating sa properties. Hindi ganun kahirap makipag-transaction pagdating sa pera. Marunong akong gumawa ng pera. Pero hindi ko kasi gusto yung konsepto na ipopromote yung mabilisang pera. Hindi ko gusto yun eh. Bakit? Kasi ang dami nang nanalo ko eh. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman sa internet, napakarami nila, di ba? Yung mga nanloloko para kunyari, payayamanin ka. Bigay mo sa akin yung pera mo, mag-join ka sa amin, payayamanin ka namin, 3 months, 6 months, yayaman ka. Tangin lang yun. Sa amin pa lang sir, ang daming scammer. Daming gumagawa ng fake page, tapos nanging scam.
Ang napakaraming scammer. Alam mo, diretsahan, ang napakaraming scammer dito sa mundo. Ang gusto kong ipakita sa inyo, yung mano-mano. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo, mano-mano, nagtitunda talaga kami sa kalsada. Kaya natanong mo, kung tukol sa naaraw ay, oo, tumungtong na kasi ng 50. Pero syempre, bumaba pa din yun kasi kailangan ko ulit gumasos. 2 beses na. In case hindi nyo alam, 2 beses nang tumungtong ng 50 yung pera. Isa nung 44th night, tapos isa kagabi. Pero kailangan ulit bumaba ng pera kasi may mga kailangan bilhin. Katulad nung 44th night, umabot na ako ng 50, di ba? Tumungtong lang ng 50 yun. Tapos the following day, kailangan ko na ulit bumili ng karne at saka ng taba at saka ng iba't iba pang mga rekado. So ngayon, bumagsak uli siya. So from 50,000, naging 39,000, 38,000. Bumagsak uli, naging 38,000. Tapos, lipas sa ilang gabi, ganito, bla bla. Kagabi, tumungtong na naman ng 50,000. Pero kagabi rin, at the same time, meron din kailangan gastusin. So, alam mo yun, naiintindihan mo yung konsepto na, oo, tumutungtong nga siya ng 50,000. ROI na yun technically. Kaya yung 500, sir. ROI na yun technically. Pero, isipin mo rin yung konsepto. Alis ka na? Ha? Sa kanila na. Ah, okay. Oh, tip. Thank you po. Ayos, pasalamat kayo. May nagbigay 500 na tip. May nagbigay ng tip, 500. 520 po. Okay. Masyado kang busy. O, pwede pa picture muna. Oh, sige, liga. So ngayon, going back dun sa pinag-uusapan natin, hindi kasi ang konsepto ng paggawa ng 1 milyon ay kailangan buwan-buwan, 100,000 yung pumapasok. Hindi ganun. Ang konsepto ng paggawa ng 1 milyon, mula sa wala, Nice meeting niyo. babatch ka na ba? Opo. Okay, maraming salamat, brother. Wala naman, sir. Gusto sana kita makakwentuhan kaso, alis ka na eh. Pagkatapos, pumunta kayo dito, promise. Hindi biro yung lasa. Yo. Masarap, hindi lang mura. Masarap talaga. Maraming salamat, brother. Thank you, brother. Okay, so going back to sa pinag-uusapan natin, hindi kasi ang konsepto ng paggawa ng 1 milyon mula sa wala, kailangan 100,000 pumapasok sa'yo buwan-buwan. Sa umpisa, barya-barya lang muna. Nakita nyo nung unang araw namin dito, lugi nga kami. Ang kinita nun, 3,000 lang. Ang ginastos ko, nasa 5,000. So, lugi ako 2,000. Dalawa lang yun? Ha? Dalawa lang. 2,000 lang. O yun, 2,000 lang pala kinita. Kulang-kulang 3,000. Naalala ko parang mga 2,700 yata, ganun. Parang, basta maliit lang talaga yung kinita. Anong labas ko na 5,000. So, anong nangyari? Kinabukasan, kinain din namin yung ano. Kinain din namin yung mga paninda namin. Pangalawang gabi, ganun pa din. Lugi pa din. Pangatlong gabi, lugi pa din. Tapos kahit papaano, hindi kahit papaano doon sa mismong araw na yun, kahit papaano medyo may konting pitik na sa pang-4 o pang-5 gabi. Diba? Pero makikita niyo yung konsepto, di ba? Na sa umpisa, barya-barya lang. O eventually darating din tayo doon sa 100,000, 100,000 kada buwan. Andun na tayo, darating tayo doon sa ganung konsepto. Pero you have to put into consideration na hindi naman, pag nagsisimula ka, hindi agad 100,000 papasok sa'yo. So wag kayo maniniwala sa kanila na kailangan 100,000 yung pumapasok sa'yo. Ano nangyari? Nag-send sa'yo ng money ka na, pero mahal yun. 500 yun, diba? Oo. Oy, thank you, Manigan. Manigan. Salamat. Okay, maraming salamat sa nag-send ng Nagulat Manigan. din ako. Alam ko 500 yun kasi nag-send ako ng gano'n kay Kuya Rene na nanonood ako sa kanya. Nag-send ako ng Manigan kay Kuya Rene. Thank you po sa nag-send ng Manigan. Salamat sa nag-send ng Manigan. Okay, ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, you have the capability para pumasok sa'yo 100,000. Yeah. Pag nasa may milyonan ka na. Pero pag nasa lilibuhin pa lang, mahirapan ka pumasok sa yung 100,000. Kasi you have to put into consideration na para Nag-send ulit, mahal. Ay, ang laki nun. anong mahal? Ay, ang laki nung presyo nun. Nasabi niya sinesend. Same tao. Ay, salamat po. Salamat po. Takot ako sa'yo. Grabe, ano yun? Sabi niya, nag-send ulit, mahal. Ha? Sino yun? Nag-send 800 pesos Mahal ang yun eh. puta. Salamat po. Salamat sa mga nag-send ng Manigan. So, going back to sa pinag-uusapan natin, ang simpleng konsepto lang naman ng pag-usad, kung gusto mo talagang umusad, tatabaan mo utak mo, tatalinuhan mo, magtatrabaho ka ng gusto, tapos pag-iipunan mo hanggang makarating ka na 1 milyong piso. Kahit pachi-pachi, kahit barya-barya, kahit pa 20-20, 30-30, 50-50, isa-100, 200, isang araw, uusad ka rin eh. Aabot ka rin sa 1 milyon eh. It may take some time. Pero pagka nakaipon ka na ng bahagya, ngayon makakapag-diversify ka na para medyo mas kahit papano, yung mismong inipon mo, pwede mo na ngayong ilagay sa iba't ibang mga proseso na kumikita rin ng pera. Pero hindi ang konsepto niya kailangan daan-daan libo pumapasok sa'yo para makaipon ka na. Hindi ganun yun. Nalilito nga ang karamihan eh.
Alam mo, wala lang kayong kamalay-malay eh. Wala lang kayong kamalay-malay. Dito sa Pilipinas, hindi nyo alam kung magkano average na kinikita ng mga taong nakakaipon. Hindi nyo alam. Check nyo lang yung statistics. Magkakaintindihan tayo. Ang average na kinikita ng mga tao, tapos nakakaipon, hindi nyo alam. Pero check nyo lang statistics. Sige, next question. Ayan, nag-send ulit siya, Diamond 3. Oy, salamat po. Salamat. Salamat sa mga nagsisend. Isang tao lang, Magic Man. Magic Man. Ano pangalan niya? Abroad yata yan si Magic Man. Oo. Maraming salamat. Okay, sige, next question. Tanong po ni Adimir, Boss, may tinitinda ka po bang t-shirt ng Project 1M dyan sa pwesto? At Boss, ano at gaano kataas ang level ng desire mo nung nagsisimula ka pa lang para maging success? Ay, naku, tangina. Nung nagsisimula ako nun, 18 anyos ako nun. Puta, puno ako ng galit. Meron binibenta rito, Project 1M na t-shirt. Nagpalagay na ako rito. Pero konti lang itong nandito eh. Konti lang yung nandito. Marami lang nakabili. Konti na lang yung supply. Alam ko, konti na lang yung supply. Pero pwede kayong umorder dun sa Project 1M Clothing na page. Pinromote ko naman na yun eh. Ando na yun. Project 1M Clothing. Pwede kayong umorder doon o pwede rin kayong pumunta rito para bumili ng t-shirt mismo. Hindi sa akin mapupunta yun. In case hindi nyo alam, meron ako mga tao na tinutulungan para kumita ng pera. Pero hindi sa akin mapupunta yung pera. As in zero. Walang mapupunta sa akin ni piso. Walang mapupunta sa akin. So yung clothing nito, as in purely charity talaga ito. Going back to sa pinag-uusapan natin, yung desire, nung nagsisimula ako, 18 anyos kasi ako, pinalayas ako nun eh. Tapos, wala akong siguradong tiyak na tahanan, kahit saan lang, kung kanino man, makikitulog. Tapos, naalala ko yung panahon na yun, tangina sabi ko sa sarili ko nun, magiging mas mayaman pa ako sa lahat ng tao nagpalaya sa akin pag sama-samahin mo lahat ng pera nila. Hindi ko makakalimutan yun. Kabataan ko yun eh. Siyempre, panahon ng kapusukan, panahon ng kaarogantehan. Arrogante kasi ako nung bata ako eh. Halata naman sa bunganga ako, diba? Arrogante ako nung bata ako. Tapos, eventually, paglipas ng panahon, umusad. Pero ang dami kong naging palpak. Ang dami kong sablay. Tangin. May mga pagkakataon pa nun, puta, nagpapasara ako ng baro. Kasi magkano lang naman, gasido lang pasara ng bar, 15,000 lang, consumable pa yun eh. Tapos may sigaw yung mga tao, Chester. Okay na. Graduate na ako sa mga ganun, sa mga kayabangan. Tapos paglipas na ilang panahon, ma-realize mo rin yung mga tao na yun, hindi rin naman nagmamatter. Mga pinasaya mo, hindi rin nagmamatter yung mga tao na yun. Kasi panahon na bumagsak ka, hindi mo rin mahagilap yung mga tao na yun eh. So that's enough for that particular question. Nung bata ako, nagsisimula ako, arrogante, mapusok, tapos tangina talagang pure wrath yung desire ko talaga na na gusto ko talaga yumaman. Tapos ayun, napunta sa mga kalokohan. Napunta sa kalokohan. Ayun, next question. Hindi na ako mag-elaborate doon. Yeah. Next question. Si Magic Man pala sabi niya, andito lang ako sa Pinas, brother. Naalala mo ako, dati mo akong ka-office mate. Dati kong ka-office mate si Chester. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Malamang call center yan. Napasok ako ng call center, 19 ako nun eh. 19 ako napasok ng call center. Sige, next question. Tanong naman po ito. Basahin ko na, hindi siya tanong. Jan Baeza, sabi niya, idol po kita, idol, salamat sa'yo dahil sa'yo mas nahihirapan ako, pero kahit mahirap, mukha naman nagbago buhay ko. Thank you, idol. Pa-shoutout na lang po. Kasi kaya ko binasa kasi sabi niya, boss, tanong ko lang po, kailan mo ako papansinin? Okay, sige. Ganito, tungkol sa kahirapan, alam mo, one way or the other, mahihirapan ka rin naman sa buhay na to eh. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa kahirapan, one way or the other, mahihirapan ka rin sa buhay na to. You can only choose your level of hard, or you can only choose your path of resistance. Path of resistance. Pwede kang pumili na mahirapan dahil sa bills, kasi tamad ka o maluho ka, alin lang sa dalawa, nahirapan ka ngayon sa bills mo, yung ilaw, yung tubig, yung renta, yung pagkain ng mga bata, yung pampaaral ng mga bata, etc. Pwede kang mahirapan dun. Or, pwede kang mahirapan dun sa career na pinili mo, and then eventually, you will get the fruit of your labor later on. Diba? One way or the other, mahirapan ka rin eh. Pag pumili ka na mahirapan para dun sa goal mo, na kung ano man yung gusto mong marating, laging meron kang matututunan dyan. One way or the other, pumalpak ka man o manalo ka man, may matututunan ka dyan. Pero dun sa path ng katamaran at kaluhuan,
sa mas madalas na pagkakataon, wala ka mapapala. Nabayaran mo lang yung bills mo. Nahirapan ka, nangutang ka, tumapal dun sa pangangailangan mo, tapos wala ka nang napala pagkatapos. So, pipili ka lang kung paano mo gustong mahirapan. Gusto mo mahirapan na inaabot yung pangarap mo, o gusto mo mahirapan na nagbabayad ng bills dahil either sobrang tamad mo o sobrang luho mo, o baka parehas ka dun sa dalawa. Yung iba kasi ginagawa nilang luho pamilya. In case hindi nyo alam, isa sa mga pinakamalalaking luho ng Pilipinas para sa akin, naku, putang ina, pamilya. Yung iba, hindi nga dapat magpamilya. Walang kapasidad mag-anak. Siya mismo, hirap na hirap pa siya para pakainin yung sarili niya, tapos nag-aanak pa, tapos dinadamihan pa yung panganay, tang ina. Kuha siyang bato, papalo niya sa ulo niya, boboy. Puro kantutan ang nasa isip, tapos hindi nag-iisip kung paano kumita ng pera. Hindi rin nag-iisip kung paano umusad ang buhay niya. Hindi rin siya nag-iisip kung paano mag-ipon. Basta kikita siya ng pera, may pangkain na siya, okay na siya ron. Tapos mag-aanak pa yan, tanginang yan. Yung kaululan na ginawa niya sa sarili niya, papasa niya pa sa bata. Yung hindi niya pagtuturo sa anak niya, yun na rin mismo nagtuturo sa anak niya na maging irresponsible katulad niya. Sige, next question. Ayan, tanong po ni INC Incognito 88, may sinigang pa po ba? Meron pa, punta lang kayo rito. Mahabang parang Barangay Hall ang Honor Rizal. Mahabang parang Barangay Hall ang Honor Rizal. Si Kermit the Frog. Nakaganan yung pa eh. Okay, go. Si ano pala yung nag-send sa'yo, sir, co-worker mo daw siya sa isang company mo dati. Kuya Rain, may sports car ka po ba? Wala, mahirap lang ako. Meron akong, anong tawag ito? Sports Cariton. Ito, pakita mo nga. Kulay pula. Ito, sports Cariton. Puta. Kulay pula. Wala, mahirap lang ako. Ayan, tanong naman po Gail, ganito. sorry po. Lahat ng mga, para lang din sa alam ng lahat. Lahat ng mga nagbubukas ng mga personal ko, ayokong binabasa mo. Okay. Para malinaw tayo, ha? Sige. Tanong naman po ito ni Hindi kasi ako, in Lauren, case para malinaw Pilipinas, hindi ako interesado sa pagyayabang. Yeah. Hindi ako interesado na ilalabas pa sa social media kung ano mga meron ako, kung ano mga nabili ko, kung ano mga achievements ko, kung ano mga pinaghirapan ko, kung ano yung mga bagay na natututunan nyo sa akin, at kung ano yung mga bagay na napakinabangan nyo tungkol sa akin, na umusad yung mga buhay nyo, yun ang interest ko. Hindi ako interesadong ilabas pa kung sino ako sa social media. Hindi na. Tingnan nyo. Kung mapapansin niyo, ang alam nyo sa akin si Datchai Chester. Pero yung iba nga sa inyo, hindi pa alam kung ano full name ko eh. Kasi hindi naman kasi importante na yun. Hindi na importante yun. Ang achievement para sa akin yung kapwa-tao ko. Hindi yung mga sports car, sports bike, iPhone. Hindi ako interesado dyan. Hindi ako interesado dyan. Oo na lang ako sa inyo tungkol dyan sa mga ganyang bagay. Pero ang pinaka-bottom line na medalya ko at mga diploma ko, yung mga buhay ng mga kapwa-tao na umusad dahil sa mga bagay na narinig nila na sila mismo yung kumilos na hindi nyo na i-credit sa akin kasi hindi naman na importanteng i-credit pa kahit kanino. Yan. Sergi, nakita ko yung comment sa'yo. Mahirap ka daw, pangit daw yung kisame mo. Ito yung kisame mo, sir. Wala silang kamalay-malay. Tawa ko eh. Mamaya kikwento ko sa'yo kung ano kwento ng pangit na kisame nila. Di kasi nila alam kung nasan yun eh. Di nila alam kung nasan yun. Hindi rin nila alam yung kwento ng pangit na kisame na yun. Yes. Hindi rin nila alam yung kwento ng buong property. Wala silang malay. Wala silang malay. Hindi nila alam yung kwento ng buong property. Basta ang alam lang nila, pangit yung kisame. And that's it. Yun lang. Mamaya kwento ko sa'yo. Ate-ate lang. Gisoy Rabor, Ma'am Gail, may sinigang pa po ba? Habol daw ang GR Boys. So, halika, punta kayo rito. Teko kayo, kahit mga hanggang 3:30. Punta kayo rito. Okay, next question. Tanong po ito ni Nico Nihu. Kapag ba natuloy debate niyo ni Bugoy, dudurugin mo po ba siya at anong topic ninyo? Yun na pinropose ko na nga yung topic eh, diba? Yung tatlo. Nakalimutan ko na nga kung anong tagal. Ang tagal na kasi nun, di pa rin mapahatol si Bugoy. Ganon siguro talaga pag hindi mo kayang panindigan, tangin ang hirap nun. Biro mo, panindigan mo yung mga pinagsasabi mo sa social media, tapos wala ka namang ebidensya. Tapos lahat ng ebidensya na nasa internet kontra sa sinasabi mo. Yeah. Ang hirap nun. Tangin correct me if I'm wrong, Gil, kasi nakalimutan ko na yung hamon ko sa kanya ng topic eh. Basta ang naalala ko, ang una, patunayan niya na walang sinabi si God na huwag kang mag-asawa ng marami. Kasi may nababasa ako parehas sa Quran at saka sa Biblia. Yari ka ngayon, Bugoy.
Pangalawa, patunayan mo na dapat sa'yo na lang ibigay yung pera na pang-marketing. Pang-tuition fee ng marketing. Kasi sabi niya yun eh. Sa akin mo na lang bigay yung pera na pang-tuition fee mo sa marketing. Turuan kita kung paano mag-marketing. Sabi niya yun eh. Diba? Tapos, ano nga yung pangatlo? Nakalimutan ko yung pangatlo. Patunayan niya. Basta yun. Hindi rin mapapalagyan si Bugoy. Tangina, lahat ng ebidensya sa internet kontra sa sinasabi niya. Lahat ng ebidensya, pati sa mga lumang libro kontra sa sinasabi niya. Siya sabihin, sa kanya na lang daw ibigay yung pan-tuition fee na pang-marketing. Puta, talaga ba? May napatunayan ka na ba pagdating sa marketing? Diba, kinikilala ka ba ng DepEd o ng CHED? Kung kinikilala ka sana ng DepEd at ng CHED, at pagka nagkaroon ng certificate na galing sa'yo, sana tinatanggap yung mga tao kapag ikaw nagbigay ng certificate. Sana tinanggap sila sa trabaho. Yes. Diba? Pag nag-apply ba ng trabaho, tatanggapin ba yan? Pagka, galing kay Bugoy na koy-koy. Binigyan mo certificate, no, galing kay Bugoy na koy-koy. Tapos mag-apply. Apply po ako. Ano tapos mo? Tapos po ako ng course galing kay Bugoy. Sige, next question. Ayan, tanong po ito galing kay Norm Centeria. Anong masasabi mo, sir, sa mga nagpo-promote ng sugal? In general, alam mo, multiple circumstances eh. I have arrived to the conclusion that there are multiple circumstances. Pero alam mo, isa rin sa mga napansin ko, lahat sila sinasabi nila naipit lang daw sila sa sitwasyon. Parang ginagawa na nila scapegoat yun. Naipit lang daw sila sa sitwasyon. Lahat sila. Kasi may mga nakakausap ako, ang dami nila eh. Yung iba, talagang blatant talaga na. Nagpo-promote ako dahil sa pera. Ang dami nila. Pero merong mga iba sinasabi na ipit lang daw sa sitwasyon. Eh, sa akin, tangina, pinaka-common yan, ano? Pinaka-common talaga, greed for money. Oo, sige, pwede mo sabihin may mga naipit sa sitwasyon. Mangilan-ngilan. Pero ang general majority dyan, tanginan, laki ng perang pinag-uusapan eh. Kasi ito kasi isa sa mga bagay na natutunan ko eh. Pag nagigipit kasi isang tao, kadalasan umuutang. Pero pag ang influencer nagipit, nagpo-promote ng sugal, bakit ganun? Ba't ganun? Hindi ka ba pwede mag-promote ng legit na negosyo? Yun ang napansin ko yun. Hindi ka ba pwede mag-promote ng legit na negosyo? Tingnan mo, katulad sa akin. Nagpo-promote ako ng kape, Shinjiru. Tapos nagpo-promote din ako ng sabon, yung micro soap. Diba? Nagpo-promote ako ng sabon, nagpo-promote ako ng Although mga negosyo ng mga tropa ko yun at hindi naman ako binayaran para i-promote ko sila, 'di ba? Pero in fairness kay Shinjiro, nagpahiram siya sa akin ng ng refrigerator at saka ng freezer. Tuwa naman ako. Eh sabi ko, tas binigyan pa ako ng kape, may stevia. Tapos sabi niya, nakakapayat ka ito, Chester, testing mo. O, tingnan mo, mukha ba akong pumayat na? Palagay niyo, pumayat na ba ako? Pumayat. Mukha bang pumayat na ako? Effective yung kape kung ganun. 'Di ba? Effective yung kape. Pero syempre, hindi ko naman pwede i-credit lang lahat sa kape yun. Hindi naman ganun, diba? Sige, next question. Tanong po ni Bree, sabi niya, boss, naguguluhan lang po ako. Mahirap ka po ba talaga or challenge lang to? Mahirap lang ako. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano kumita ng 1 milyon. Ganito na lang. Let's just put it this way. Kasi kayabangan kasi para sabihin mong mayaman kayo. Kayabangan nyo para sabihin mayaman kayo. Let's just put it this way. Meron akong damit na sinusuot. Merong bubong sa ibabaw ng ulo ko. Meron akong means of transportation na meron akong mga means of transportation. Tsaka meron akong secretary na private. So ipagpatawad nyo na sa akin. Hi po. Sige, private secretary ko. Aking personal secretary. So, yun. So, ganun na lang. Sige, ganun na lang. Ayoko kasing hindi ako interesado sa mayaman ako! Mahirap kayo! Ina yan, pinaka-common eh. Mayaman ako! Mahirap kayo! Masipag kami! Tawad kayo! Hindi ako interesado sa ganun. Yung anong tawag nila doon, sitting on high horse eh. Hindi ako interesado sa ganun eh. Kasi ang sabi kasi sa Biblia, purihin ka ng ibang labi, huwag ng iyong sariling bibig. Yun. Hindi ako interesado sa pagpuri sa sarili ko. So, masasabi ko lang, meron akong sapat para sa sarili ko. Actually, sobrang nga eh. Sige, next question. Sige. Sir, anong masasabi mo? Ito, 4 questions. Wala ko naiintindihan, Gil. Ha? Tanong mo sarili mo? Oh, okay. Sige.
Ano pong masasabi mo sa We have a situation, so medyo puputulin lang namin ng konti. Hindi. Nagbibigay ako last question, mabilis lang. Ay, last question. Ang question po na may iiwan para pagbalik ko tuloy-tuloy. Hindi, ikaw naman na magtanong susunod. Oo. Meron lang kailangang asikasuhin si Gail. Alam niya na, girl things. Ayan. So, asikasuhin lang muna ni Gail yung sarili niya. Tanong po It's ito okay, Gail. I'm here for you. Sige, ni go. Pat po. Yeah. Anong masasabi mo sa Tambay Cup na binebenta ng more than 100,000 at meron pa ring bumibili? Palagay ko, and I may be wrong palagay ko hype lang yun. Palagay ko hype yun. At palagay ko, eventually matatapos din yung hype na yun. Kasi, kung di nyo napapansin, yung nagbebenta hindi naman si Pio eh. Ang nagbebenta ng 100,000, brother, hello. Ang nagbebenta ng 100,000 si mga reseller. So yung mga reseller, bibili, tapos papaangatin, bebenta ng mas mahal pa, bibili uli, papaangatin, mas mahal pa. Limited yung supply. Tapos, syempre may bumibili naman kasi, 'di ba? 'Yun ang konsepto may bumibili kasi. So doon nagkakatalo dahil may bumibili, merong market in general. Pero hindi naman kasi si Pio nagpapataas na benta niya yata parang 1.8 lang yata isang piraso. Yun. Binabanatan naman siya ng mga tao, hindi naman dahil dun sa dahil dun sa presyo Binabanatan siya ng mga tao dahil dun sa hindi original yung design Inspired daw Inspired. So para sa ganong kamahal na presyo, tapos hindi naman original yung design, palagay ko it's you can consider it as I will say form of marketing. Hindi nga lang masyadong malupitan yung kasi medyo mabaho yung pagkakakilala ng mga tao dun sa dun sa konsepto So dahil medyo alam mo yun, hindi masyadong kabanguhan yung pagkakakilala ng mga tao. Dahil hindi nga kasi original. Doon nagkakaproblema hindi original Pero ngayong mukhang naglabas naman ng siya ng original design, palagi ko makakabuti yun para sa brand niya in general. Yun nga lang, syempre binabanatan nga siya ng mga tao dahil nga ron sa hindi original na design. Doon nagkakaproblema Yung sobrang mahal na presyo tapos hindi naman original yung design. Brother, ikaw muna sumalang. Kailangan ko ng tulong mo, wala si Gail. Okay. Ako maghahawak mo ito. Oo. Sige. Kung may mga tanong ka, dito ka. Tangina, ako talaga magtatanong. Ayaw mo ba? Nakakahiya. Okay lang yan. Nahiya ka pa, pambera ka. First question, bakit ako pogi? Hindi, ako nalang magbabasa. Sige, ikaw na lang magbasa. Ako magbabasa, tigabasa nyo muna ako. Okay. Para hindi naman ako yung lagi nasa harapan ng camera. Yeah. Mahirap ka na. Same lang ata na nasagot mo to, boss. Ano masasabi mo sa Tambay Cup? Yun nga yun, nasagot ko. Yun yung nasagot mo, ano? Next question. Sabi nga nila, teka, maano ko lang, makompleto ko lang yung sagot. Ang sabi kasi nila tungkol sa Tambay Cup, sabi ni Pio, parang bawal daw yumaman dito sa Pilipinas. Hindi siya sa konseptong bawal yumaman sa Pilipinas. Doon siya sa konseptong original kasi dapat yung design kapag kamahal yung presyo. Pabera ka naman, Pio. Sinisi mo patuloy yung mga tao. Ito, idol, maganda tong tanong na to. Sige, go. Ano daw masasabi mo sa mga magulang na kinokontrol ang anak nila? Ganun naman talaga. Pag hindi ka kinontrol ng anak mo, ang tawag sa'yo, out of control. Di ba? Yun Pag hindi ka kinontrol ng magulang mo, ang tawag sa'yo, out of control. Nagkakatalo lang naman yan kung nai-instill na sa kanila, nai-instill na sa'yo yung values at okay naman ang values mo, tapos kinokontrol ka pa rin ng magulang mo sa pagtanda mo. Magkaibang usapan yun. Pero yung tungkol dun sa kinokontrol kayo ng magulang nyo, lalo na bata pa kayo, minor de edad kayo, wala talaga kayong choice kundi magpakontrol sa magulang nyo. Kasi ang pinaka-bottom line lang man yan, simple. Kumakain ka sa loob ng bahay nila, nakatira ka sa loob ng bahay nila, matuto ka sumunod kasi yun lang yung bayad mo sa kanila. Ano sagot ko ron? Next question. Okay, last Ito question medyo under basic control. Sige. Ano daw mas maganda, public school or private school? I will say, kung may pera rin naman, I will go for private school. Ang dahilan, kasi, sige, yung quality of learning, andun na, that's one thing. Mas konti kasi yung estudyante kapag ka private school So, mas konti yung estudyante, mas matututukan ngayon yung mga estudyante, natututo. Kumpara sa public school na jam pack lahat doon, 50 mahigit kayo, tas alsa bahala kung may matutunan ka o wala. Ganun Isa pa, yung konsepto rin kasi na yung mga kaklase mo kasi pag nasa private school ka, alta sosyudad. Sa mas madalas na pagkakataon. As in, tiene salve. As in, yung mga magulang may pera.
Yun ang yun ang isa sa mga pinakamalalaking pinagkaiba na yung konsepto lang na kapag halimbawa nag-binild ka o halimbawa alam mo yun, nag-UST ka, yung konsepto na hindi na importante kung matapos mo o hindi yung kurso because of financial constraints. Yung mga naging kaklase mo ron, alam mong malayo ang mararating, tapos technically connections mo na yun. Kung di nyo nakikita sa PMA, di ba? Yung sa PMA, yung mga nasa gobyerno, sila rin yun eh. Yung iba kabatch, yung iba kaklase, yung iba ganto, yung iba ganun. Diba? Yung konsepto na kapag puro mga mayayaman yung mga kaklase mo, magkakaroon ka na kagad ng connection doon paglipas ng ilang panahon na maaaring yung isang kaklase mo doktor, maaaring isang kaklase mo abogado, maaaring isang kaklase mo CEO ng kung anumang kumpanya. Tapos hindi ka nakatapos ng pinag-aralan because of financial constraint. Automatic, may ma-applyan ka na kagad na trabaho. Kasi sasabihin mo, bakit di ka ganun? Parang wala naman yata, bla bla, etc. Dami mo na naman reklamo. Okay, sige, dami mo na naman reklamo. Ang tanong ko sa'yo, ano ginagawa mo sa buhay mo? Habang silang mga mayayaman nagsisipag-asikaso ng kayamanan nila, ikaw, ano ginagawa mo? Nagre-reklamo. Ba't hindi trabahuin mo na lang yung buhay mo? Para kung hindi ka man mayaman ngayon, at least yung anak mo magiging mayaman. Diba? Ganun lang naman kasimple konsepto eh. Ngayon, tatanong mo sa akin, mas maganda, public school o private school? Pa-private school ako pagdating sa quality of learning, pagdating din sa quality of connections. Pero kung wala talagang pera, edi mag-public school ka, wala namang problema ron eh. Wala namang masamang naka-public school ka eh. Walang masama ron. Kasi ako, produkto ako ng magkabila eh. In case hindi nyo alam, produkto ako ng magkabila. Pin-private school ako, pin-public school din ako, pin-private school ako ulit, pin-public school ako ulit. Nakita ko ngayon yung best of both worlds. Nakita ko yung pinagkaiba ng dalawa. May mga klase ako, alta sosyudad. May mga klase ako, mayayaman ngayon. Pero may mga klase rin naman ako, lalo na public school, may mga mangilan-ngilan, pero ang general majority talagang, kung ano lang talaga yung magulang nila, ganun din sila eh. Hamantalang yung mga nasa private school, yung ibang mga klase ko, hindi lahat pero yung ibang mga klase ko sa private school, kung ano yung magulang nila, ganun din sila. Meron akong isang naging kaibigang doktor. Ngayon, doktor na siya. Kasi yung magulang niya, doktor din yun ang pinaka-common kung ano ang puno, shabu nga. Yung anak ng abogado, madalas, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero may malaking chance maging abogado rin. Anak ng doktor, may malaking chance doktor din. O kung hindi man siya doktor o abogado, gaya ng nanay niya at ng tatay niya, successful yung magulang, successful din yung anak. Yun ang common. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Alfel Reyes. Idol, okay lang po ba na lagi kang puyat? Ay, hindi, syempre. Masisira ulo mo pag lagi kang puyat. Huwag kayo maniwala dun sa mga influencer na kailangan ikaw para maging successful, babawasan mo yung oras ng tulog mo. Tangina. Kaulo lang niya, masisira ulo mo dyan kapag lagi kang kulang ng tulog. Isa pa, nagdi-dwindle down yung performance mo. Paano ka magiging successful kung tangina nakakabobo puyat ha? Nakakabobo puyat, nakakalutang yung puyat, nakakatanga yung puyat, nakaka-stupido yung puyat, tangina naglo-loading yung utak mo, tapos hindi ka full performance, pati yung katawan mo nagdi-dwindle down yung performance. Simple lang naman ang konsepto hindi kasi yan, kung gusto mo maging successful, hindi yan doon sa konseptong babawasan mo yung tulog mo. Nandun yan doon sa konseptong 8 oras yung tulog mo, you still have 16 hours to work, ano ginagawa mo sa lahat ng oras na gising ka? Yun ang sagot ko ron. Next question. Ano naman po ni Slane Stooper, paano po bang effective way para i-handle ang mga tao or subordinates? Sa akin, putting yourself in someone else's shoes. And putting them in your shoes as well. Sa akin, ang pinaka-effective yun, sobrang effective nun sa akin. Siyempre, iba-ibang iba-ibang klase ng approach yan diba? Mm-hmm. Pero ang pinaka-effective talaga sa akin, yung ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila, tapos ilagay mo rin sila sa sitwasyon mo. Pag ako nakikipag-usap sa mga tao ko, alam niyo yan. Yeah. Pag ako nakikipag-usap sa inyo, nilalagay ko kayo sa posisyon ko. Na sige, ikaw yung lumagay sa posisyon ko, lagi kang late, lagi kang absent. Palit tayo ng kalagayan. Baka nasa isip mo lang kasi, yung 50 pesos o yung 100 pisong ibabawas sa sweldo mo pagka nalilate ka. O baka yung siguro, 600 piso, 620 o 1,000 piso. O kung magkano man yung sweldo mo sa akin sa isang araw na hindi ka pumasok, baka yun lang iniisip mo nawawala sa'yo. Pero hindi mo alam yung nawala sa akin, mas malaki pa kaysa sa sweldong buong buwan yung nawala sa akin dahil hindi ka pumasok. Palit tayo ng kalagayan. Ikaw yung kumikita na kapares ng kinikita ko. Tapos ako naman, absent ako ng absent sa'yo. So ngayon na nangyayari, yung trabaho ko, na dapat ako ang gumagawa dahil umabsent ako, nabawasan na nga ako ng pera, nainis pa sa akin yung mga kasama ko, na dahil sila ang gumagawa ng trabahong dapat para sa akin, hindi naman madadagdagan yung sweldo nila, dahil dun sa araw na wala ako, absent ako, naiinis ngayon sa akin. Tapos,
Pag ikaw naman, wala kang ginawa sa akin bilang boss ko, sa'yo naman ngayon maiinis lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Palit tayo ng kalagayan. Ikaw lumagay sa lagay ko. Ikaw ngayon yung boss, ako yung pala absent. Ano mararamdaman mo pag kinaiinisan ka na kasi wala kang ginagawa sa absences ko? O, ngayon, wala ka ngayon choice. Kundi either reprimand mo ko, papapilan mo ko, o tatanggalin mo ko. Ganon kasimple konsepto. Ngayon, kung halimbawa, ikaw lumagay sa sitwasyon ko, ano gagawin mo? Magkadalasan sasabihin na tatanggalin po. Tignan mo, mas harsh ka pa kaysa sa akin eh. Ako, bibigyan lang kita warning eh. Mas harsh ka pa kaysa sa akin. Gusto mo kagad, tanggalin kagad kita. Pero hindi ko gagawin yun, bibigyan lang kita warning. Kakausapin ko rin yung mga kasama mo na kinausap na kita at binigyan kita na warning. Ulitin mo pa ulit yan, wala naman akong choice. Aakyat na ngayon yung warning mo to second level. 'Di ba? Verbal muna, tapos written, tapos written, tapos written, tapos HR. Tapos hala pa rin, hindi pa rin maayos. Ay, exterminate na kita. Exterminate. Hindi, termination. Employment, di ba? Ganun lang naman kasimple. Palit lang tayo ng kalagayan, maintindihan mo ako eh. Naalala ko ng mga panahon na empleyado pa ako. May mga tao ako na hinahandle nun. Tapos, yung tao ko, meron ako isang tao, akala niya pinag-iinitan ko siya. Kasi ganun ng mga empleyado eh. Pagka pinapilan mo, pag pinagagalitan mo, pakaramdam pinag-iinitan. Pakaramdam pinag-iinitan. Takina para pag initan mo pa isang tao, takina, ang dami mo nang ginagawa, pagtsatsagaan mo pang pag-initan yung isang putang ina. Hindi, palitan tayo ng kalagayan, bro, maintindihan mo ako eh. Yung boss ko, operations manager. Ako, bisor. Empleyado kita. Yung boss ko, hinihingi sa akin papilang kita. Kasi yung lates and absences mo, nakikita na ng boss ko pag pinapasa ko yung report sa kanya. Tapos ngayon, syempre, yung boss ko naman, naiinis na sa akin. Bakit? Hinaharang ko eh. Hindi kita pinapapilan eh. Ngayon, pipili lang ako. Palit tayo ng kalagayan, Brad. Palit tayo ng kalagayan. Ikaw ngayon ang lumagay sa lagay ko. Yung nasa ibabaw, ikaw yung papapilan pag hindi mo ako pinapilan. In short, that's another term for yung nasa ibabaw, ikaw ang gustong tanggalin. Dahil ayaw mo akong tanggalin. Ano gagawin mo? Tatanggalin mo ako o magpapatanggal ka sa trabaho dahil sa akin? Hindi naman tayo magkaano-ano. Yun. Pagka ginaganon ko na, gumagana. Alin lang naman kasi sa dalawa yun eh. Either susunod sila sa instruction ko, either susundin nila kung ano yung standard, o matatanggap nila kapag kailangan ko na silang tanggalin. Wala kaming bad blood ngayon. Kahit tinanggal ko pa yung mga tao, wala tayong bad blood. Bakit? Sinubukan kitang iligtas, Brad eh. Ikaw yung matigas sa ulo eh. Lagi kang late, lagi kang absent. O palit tayo ng kalagayan. Pili ka sa dalawa. Either ikaw yung tatanggalin ko o ako naman yung tatanggalin ng boss ko. Diba? Palitan tayo ng kalagayan. Maintindihan mo ako eh. Sa akin, sobrang effective nun. Ulitin ko, sobrang effective nun. Kahit kailangan ko na magtanggal ng tao, wala kaming bad blood ng tao. Sige, next question. Ito, sir. Sabi ni Cosmic Beats, Idol, una sa lahat. Thank you. Puta. Okay, sige, thank you. Wala eh. Wala. Sige, next Tanong po ni Cosmic Beats, Idol, una sa lahat, maraming salamat at nagustuhan mo ang kantang handog ko sa iyong Project 1M. Hello. Ang aking katanungan ngayong araw, paano mo pinapanatili ang iyong motibasyon at determinasyon sa kabila ng mga hamon sa buhay at sa negosyo? Motibasyon, dedikasyon, solicitasyon, purifikasyon. Ano ulit mo nga yung tanong? Motibasyon at saka determinasyon. Sa kabila ng ano? Sa kabila ng mga... Tanong niya po, paano mo pinapanatili ang iyong motibasyon at determinasyon sa kabila ng mga hamon sa buhay at sa negosyo? Tangina, song composer ka nga talaga. Nagra-rhyme eh. Nagra-rhyme. Hamon sa mga negosyo. Lahat kasi ng mga negosyong sinisimulan ko, kino-consider ko naglalaro lang ako. Na merong rules. Susunod ako dun sa rules. Hindi naman ako naglapat ng rules eh. Yung merkado naglalapat ng general rules eh. Tapos, I can make some few discipline within the organization. Pero, alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Yung tuloy-tuloy, tapos nire-resolve mo yung problema. Lahat ng problema, nire-resolve mo. Mabilis ka magresolba ng problema. Pati problema na ibang tao, nare-resolve mo na rin sa sobrang bilis mong resolba ng problema. Tignan mo, nangyayari, paabante ka ng paabante. No, every now and then, napapa-atras ka rin naman paminsan-minsan.
And that's okay. Wala namang masama ron eh. As long as yung pag-atras mo, hindi sapat para bumagsak ka. Tama, katulad nun, nawasakan tayo ng gulong, magkabila pa, di ba? Tapos, tapos pati yung rims nasira din. Pagkatapos ko nang bumili ng gulong, ngayon na nangyari, napadoble tuloy yung bili ng gulong. Karne. Bumili na nga ako ng gulong, na 16 yung bilog. Kinabukasan, nawasak naman yung rim. Hayop na yan. Wala ngayon akong choice, napabili ako ng 17 na rim. Tapos bili ulit ako ng gulong, bili ulit ako ng interior. Wala akong choice eh, kasi wala akong makitang bike shop sa paligid. Probinsya kasi ito eh. Wala akong makitang bike shop, GC6 yung kailangan ko na rim. Wala akong makita ngayon GC6 na rim. Nangyari, bumili tuloy ako ng GC7 na rim, kasama na rin yung GC7 na interior at saka gulong na bago na naman. Kahit kabibili ko lang ng GC6 na gulong na bago. Eh, wala naman akong choice eh, diba? Sa akin, simple lang naman ang konsepto. Kung meron kang gustong marating, kulit-kulitin mo hanggang makarating ka ron. Ganun kasimple sa akin yung konsepto. Kaya nga tignan mo, yung konsepto, di ba, tungkol sa Project 1M, tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo, tapos pag-iipunan mo. Ganun kasimple yung konsepto. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni C. Anong masasabi mo sa mga nanlilimos online? Kailangan ba silang tulungan o hindi? Alam mo, nga pala, speaking, nakalimutan kong sabihin sa'yo, tapos nakalimutan ko rin i-execute. Iniisip ko nga kunin ko yung mga yun eh. Hindi dito sa negosyo na to, pero yung mismong market nila. Kasi nakita ko yung market ni Awit Gamer. Tangina, yung si Awit Gamer, ang majority nung mga nung mga audience niya, online palimos. Nanghihingi ng GCash. Kasi nagpo-promote ng sugal si Awit eh, di ba? Tapos, ano nangyari? Yung mga syempre, sinasabi nila, bibigyan daw GCash, bla bla, diba? Tapos ngayon, lahat tuloy ng audience niya, ito po yung GCash number, ito po yung GCash number, ito po yung GCash number, ito po yung puro ganun. GCash number, penge pong penge pang ganito, penge pang ganyan, panggatas ng bata, pangkain, pang bla bla, puro hingi. So ano yun, nangyari, na-target siya ng mga online pulubi. Yung mga online limos. Puro GCash. Ganun ang system. Inisip ko, targeting ko kaya yung, hindi si Awit Gamer, syempre. Pero inisip ko, targeting ko kaya yung yung ganung klase ng audience, no? Gabi-gabi mamigay akong GCash. Pa-100 lang. No? Oh, hindi, seryoso, walang biro. Tapos isipin mo yung konsepto, na, gabi-gabi namimigay akong GCash, diba? Tapos, yung mga, syempre, yung mga yan, diba? GCash number, lalagay nila, bla bla, etc. Tapos yung mga tao na yun, sila na rin yung tuturuan mo paano maghanap buhay. Hindi sa bali sa pabigay ng Gcash. Mauta ka, ha? No? Ano palagay nyo doon, Pilipinas? Paig ba kayo ron? Mamimigay ako ng GCash. Hindi, okay lang yun. Isa-100 lang naman kada gabi. Isa-100 lang. So isipin mo, babawas ko lang sa kinita ko 100 pesos kada gabi. Mamimigay ako ngayon ng GCash. So syempre, yung mga online pulubi, magpupuntahan ngayon siya sa akin, di ba? Magkikita-target ako ngayon ng online pulubi. Bakit? May namimigay ng GCash eh. Oo. Kasi yung iba, pag nag-live sila, mimigay GCash. Puro ganun eh. Puro GCash eh. Ngayon, inisip ko, gawin ko rin kaya yun, no? Tapos yung mga online pulubi, yun ngayon yung convert ko yung isip mula sa pagiging pulubi, sa pagtatrabaho. No, no? Pwede, no? Marami-raming tao matututo nun. Online, Tapos, share nyo to. Yung ngayong gabi, pipili ako ng isa na mananalo ng GCash. No? 100 pesos lang. Kasi yung iba nga, 50-50 lang eh. Isipin mo yun yung mga parang sugal-sugal. Puta, yung iba nga, parang 500 lang yata. Good evening, brother. Online pulubi. Balita. Kamusta? Online pulubi. Online pulubi kami. I'm so happy nakita ko ulit. Maligaya ako nakita ko sila. Anyari sa'yo? Sinigo ako itong gamit. Hindi ka na ni GR Boys eh. Grill Reaper Boys. Kayo pala yun. Utang yan sa GR Boys, ha? Anong gulay? Okay. Kahit labanos? Stasa. Okay lang. Ako lang naman pinunta ko dito. Ay, tingnan na. Ano ba? Ano sabi ng audience? Wag daw po. Bakit wag? Ayaw nila. Ewan ko sa kanila. Ano sabi po niya, wag po idol. Maraming abuso. So ano yung nangyari sa motivasyon? Pero sabi ni Regina Palos. Isipin mo walang maaabuso. Bakit? Kasi ano naman naaabusuhin nila sa akin? 100 pesos nga lang ibibigay ko kada gabi.
Diba? Sobra lang yun eh. Technically, sobrang pera lang yun eh. 100 pesos kada gabi. Tapos isipin mo ngayon, yung dami ng mga online palimos na yun. Yung dami ng mga online palimos na natuto ngayon kung paano maghanap buhay, tapos isipin mo kung gaano karami yung sasabay sa Project 1M. Hindi naman ako kikita dyan eh, dito sa Project 1M. Hindi naman ako kikita rito eh. O sige, I get 1 million pesos after the project. Yeah. Pero other than getting 1 million pesos, what's in it for me? Eh, mas importante sa akin yung dami ng taong matututo. Sipin nyo, pag mamalasakit yun doon sa mga pulubi na yun, yung mga online pulubi na ano, palimos-palimos, naisip ko nga ano, pwede, no? Ano sabi nila? Tingnan mo nga, think about it, na pag halimbawa, namimigay akong Gcash, 100 pesos lang kada gabi. Technically, pwede nating hatiin sa dalawa yun, 50-50. Diba? So, 100 pesos kada gabi. Makukuha ngayon natin yung market ngayon ng mga online pulubi. Tapos yung mga online pulubi na yun, convert natin ng mindset, kakapakinig. Unti-unti, sumisipag na sumisipag. Hanggang dumating sa punto na, dati po akong online pulubi, ngayon po may sarili na po akong hanap buhay. No, naisip nyo yun? Taka na kanina yun, habang tumatay ako, naisip ko yun. Oo, nasira ako kanina, nasa isip ko yun eh. Dumaan kasi sa akin si Awit Gamer, nagpapagawa siya ng bahay. Tapos nakita ko, takina sa comment section, lahat puro online pulubi. Lahat puro online pulubi. Sabi ko, tangina, no? Isipin mo kung... Isipin mo yung dami ng mga tao na yun na nagko-comment sa kanya ng Gcash. Isipin mo, convert mo yung utak ng mga tao na yun mula sa online pulubi papunta sa paghahanap buhay ng matino. Tapos sila mismo mag-ipon ng sarili ng pera. Tangina, yung iba nang hihingi ron, brad. Straight, 50 pesos lang hinihingi. 100 piso lang hinihingi, Gcash. Eh, magtrabaho ka ng isang maghapon, may 620 ka isang maghapon eh. Kahit pa sabihin mong provincial rate ka, may 373 ka isang maghapon. Puta, isang maghapon yung 373. Sila, nakatanghod, walang ginagawa, nangingit, 50 pesos, 100 pesos. Tangin, ang dali-dali lang kumuha ng 100 pesos eh. Ang dali-dali lang kumuha ng 100 pesos. Baka isa o 2 oras na paghahanap buhay lang yun eh. Sa isang maghapon, hindi nga lang 100 pesos eh. So isipin mo, makonvert mo ngayon yung utak ng mga tao na yon from being online pulubi na nakatanghod lang sila sa bahay, walang ginagawa, nagpapaload rin lang naman sila, o di makinig sila ngayon sa akin. Tapos susunod nun, paglipas na ilang panahon, makikita mo, Sir, dati po akong online pulubi, ngayon po nagtitinda na po ako ng fishball, malaki pala kinikita. Tangina, no? Hati ang opinion nila eh. Namimigay tayo. Sabi naman po ni Heval 1 and 3, Hindi naman ako, in case hindi nyo alam, hindi ako magpo-promote ng sugal. Uulitin ko, hindi ako magpo-promote ng sugal. Mamimigay lang ako ng Gcash 100 pesos galing sa pinaghanap buhaya namin dito sa Sinigang. Kasi technically, naglalaro lang naman kami rito eh. Ayan. Sabi po ni Dakrad, ang problema doon, Kuya Chi, i-absorb nila talaga yung mga diskarte na ituturo mo. Bahala na sila. Sabi Pero pa alam mo, naman nung isa dito, one way sir, or the other, merong makaka-absorb nun. Kasi kayo nga, isipin nyo, di ba? Isipin nyo, parang kahapon lang. Naalala mo yung panahon bago ka magsimula makinig sa akin? Naalala mo yung state of mind mo? Kumpara mo yung sa state of mind mo ngayon. Ngayon, na matagal ka na nakikinig sa akin. Kumpara mo ngayon, na ang dami mo nang natutunan. Sige, next question. Sige, statement. Go. Hati sila eh. Yung isa naman, boss, pag sa scatter lang naman talaga yun nila. Okay lang. Kahit pan-scatter nila sa umpisa. Pero hindi rin naman lahat mabibigyan eh. 50 lang. So technically, 2 tao lang naman yung mabibigyan eh. Okay, go. Sabi naman po ito ni... boss, boss, mahihirapan ka sa ganyan, di ako agree dyan. Iba't ibang mga po ang tao to. Sabi nung isa, Moody, offline pulubi to online pulubi. Ha. Ayan. Tanong naman po ito ni... Sige, di ba tanong? Sabi ni Jonathan... Statements. Ano masasabi nyo ron Pilipinas? Okay naman kaming mga genuine na followers na lang, boss, nanonood dahil sa content mo, hindi dahil sa namimigay ka ng Gcash, boss. Sabi kasi isipin mo, yun nga, nakita nyo kanina, may nagbigay sa akin ng Manigan. Yung Manigan, 500 pesos yun eh. Diamond, diba? So, ang gagawin natin, meron kasing nagbibigay ng ganun, hanggang ngayon, wala pa rin akong account na nakakabit dito eh, sa TikTok eh. Totoo? Account ko na lang. Wala pa rin hanggang ngayon, wala pa rin account na nakakabit doon sa TikTok. So, hindi ko pa rin nakukuha yung pera. Kahit yung may commission kasi ako dun sa pagpo-promote ko ng Microsoft. Kahit yung commission ng Microsoft, hanggang ngayon hindi ko pa rin nakaklaim yun eh. Walang bank account na nakakabit kasi dito sa TikTok ko. Account ko na lang. Tapos may nagbibigay ng roses, may nagbibigay ng ganito, may nagbibigay ng ganyan. So,
might as well, yung mga nandun na nagbigay doon, edi papamigay ko na lang sa mga tao. Tapos yung mga tao ngayon na iniisip nila makaka-receive sila, although hindi naman lahat talaga makakatanggap kasi 100 pesos lang budget nung kada araw eh. Hatiin pa natin, tag 50, dalawang tao ngayon yung mananalo. Tapos ako na rin mismo yung magsasend ng Gcash number sa dulo nung live. Pero kailangan nyo munang panoorin yung live, tapos kailangan mo nang i-share ninyo yung live. Katulad, katulad nung ginagawa nila sa sugal. Tangina nyo, ulul kayo ha, gagayain ko yung sistema ninyo, mga gago kayo. Pero ang pinagkaiba nito, hindi sugal. Yung pinanggagalingan. Ang pinanggagalingan galing sa pinaghanap buhayan ko. Galing sa sinigang. Dati, Na walang gulay. wala eh. Late tayo dumating eh. Wala. Maraming gulay kanina, naubos Naubos na yung gulay. Pwede. Tangina, no? Gano'ng karami ngayon tao yung matututo, no? Na dating silang online palimos. Tapos natutong maghanap buhay. Uso na. Kanina dumadaan sa sa newsfeed ko si Awit Gamer. Puta, lahat puro online palimos yung audience niyo. Binabanatan nga siya ni makagago tungkol dun eh. Yung lahat ng audience niya puro online palimos. Ang inang yan. Okay, next question. Ayan, tingnan mo statement. Sabi po ni Nabs GL, shoutout daw po, sabi niya. Isa din sa iniisip ko, brother, baka din matuto, tas pwede ding mas dumami pa rin yung mga online klube. Madaming matututo, pero mas lalo daw nadami yung mga online klube. Duda ako ron. Kasi yung mga online pulubi na yan, mga tamad na tao yan eh. Isipin mo na lang yung konsepto na na-convert yung mga tamad na tao papunta sa pagiging masipag na mga tao. Tangina, isipin mo na lang yung konsepto na yung dami nung natuto sa atin. Puta, baka 20 taon, mayaman na bansa na Pilipinas, hindi na tayo third world country. Pa, no? Ayan, sabi ni Van Robert de Castro, tama kasi madaming matutulungan. Mali kasi madaming sinungaling na pulubi at hindi mo sure kung talagang gagamitin nila sa tama yung pera. Sir Jay, baka gusto nila makita ng masipag na tao, ikot niya yung camera nandito. Sige, go. Basa ka muna statements. Tangina, hindi nyo nakikita yung nakikita ng mata ko eh. Hindi nyo nakikita yung nakikita ng mata ko. How I wish, tangina, wish ko talaga makita nyo yung nakikita ng mata ko. Yes. Kung gaano karaming tao yung makukonvert mo yung utak. No? Kasi ganun yun eh. Papasok ka sa puso ng tao, tapos you will work your magic inside. Sige, go. Wait lang, sir. Mga statements tayo. Apo, wait lang, nag-lag yung phone ko. Ayan. Dito. Kung lag, dito ka tumingin. Kung lag. Nahirapan ako sa di ko mabaklit. Sa sunod-sunod na madami. Ayan. Tanong po ni Cedric Anthony Lamberte, sir. Challenge sa'yo yan kung mababago mo mindset nila kasi karamihan sa mga pulubi kaya sila naging pulubay dahil sa katamaran talaga nila. Tangina, challenge accepted. Challenge accepted. Tangina, pwede. Mamimigay tayong Gcash, 50-50 lang, no? Tapos ang gagawin mo, kadulu-duluhan, pag nakapili na, screenshot, tapos sasend ko. Ako na mismo magsasend. Sabi naman po ni Alvin ko, for me okay idea mo regardless kung ma-convert o hindi. Lumalawak yung audience, lumalawak yung network, at masaspread ang idea ni Chai Chester na lumalaki din ang chance sa madaming mabago ang mindset into positive. Tangina, good shit. Tangina. Sabi ni Rom Bigla ako Larin, na-excite. paano na si Bugoy kung magpo-focus ka na sa mga online pulube? Gago kayo. Kailangan din ibugoy ng mga audience na may pera. Kailangan niya ng audience na may pera. So, ibig sabihin, kahit mga online pulubi yung mga yun, kailangan pa rin niya na magbabayad para dun sa parang course niya yata yun, tsaka yung 2.5 para sa 20 minutes niya. 3:30 na. Yeah, go. Tiyan mo, statements pa. Bigyan mo kong konting statements pa. Wait lang po, sir. Gahanap ako, babe. Mga tanong ni dumadating eh. Sa Mabang parang pa rin daw yung location mo ba, boss? Mahabang parang pala. Gahanap ako ng statements. Sabi ni Chris, huwag ka lang dumugin sa totoong buhay. Ha, ha, ha. Ay, hindi ako namimigay dito ng pera. Ito, hanap buhay talaga to. Sabi ni Nams JL ulit, ikaw brother, nasa sayo yan. Bahala sila kung paano sila mag-isip at kung paano nila ayusin ang mga buhay nila. Sana gumana, brother. Sabi naman po ni Sean Russell 586, kaso ingat yung cons niyan, baka abusuhin ng mga online pulubs. Wala namang maaabuso sa bagay na binigay mo ng libre. Tama. Isipin niyo Pilipinas na hindi ka maaabuso sa bagay na ibinigay mo lang. Yung sobra lang, binigay mo. Sobra, ibibigay mo. Papamigay mo yung sobra. Hindi yan bagay na kailangan mo. Maaabuso ka lang pag nagbibigay ka nung mismong bagay na ibinigay mo pero kailangan mo pala.
So ngayon, kailangan mo ngayon kunin pabalik. Yung pinahiram na pera, alba, 5,000, ganun. Tapos kailangan mo pala yung 5,000. Hindi mo ako maaabuso sa bagay na binibigay ko ng libre. Yan. Sabi nila, Pus, agree boss, props lang yung Gcash giveaway. Ang target is makapagturo sa mga online kulubi na maghanap buhay. May nakabasa ng utak ko. May nakabasa ng utak ko. Kawikaan 4, verse 7. Karunungan pinakapangulong bagay. Sawa, may nakabasa ng utak ko. Props lang yung Gcash para dumami yung mga taong manonood, para dumami rin yung matututo. Props yung Gcash. May nakabasa ng utak ko. Hindi, tsaka yan yung mga tao talaga na gusto mong magbago, gusto mong matulungan. Sila yun eh, yung mga kamad. Yun nga mismo yung target ko eh. Ang napunta sa akin, mga masisipag na tao eh. Hindi, yung iba dyan, sumipag na lang. Sabagay. Pero yan yung target mo talaga na audience. Yung mga walang-wala. Yung Walang mga online as in, wala talagang kapera-pera. Mga online hampas lupa. Yun. Yun mismo. Saka yung mga walang pera, pag niyabangan mo ng niyabangan yan, dalawa lang naman pupuntahan yun. Yung iba, mag-kick out, or iisipin na kalaban ka. Pero doon tayo sa part na yung mga tao may gusto, yung sa ginagawa natin. Pag na-inspire sila din sa naabot natin, gawin din nila si pati nila. Excited tuloy ako. Ilan na mo, followers mo? 400,000? Or 20 po. So, mataas pa pala yung followers mo kaya sa akin. Mas marami mga pera sa'yo. Marami kang pera. Followers lang sa akin marami. Pag-usapan ba natin ulit yung pulang kabayo? Hindi. I-off mo na nga yung live, butang inan to. Off mo na yung live, ayos. Ayan, Sara. Hindi na ako nag-bring up niyan. Hindi na ako nag-bring up. Wala naman ako. Nagtitinda lang ako ng sinigang sa kanto. Ito lang yun eh. Hindi, okay na. Nabigyan ako ng idea eh. Last question na nga, putang ina. Ayan. Last question, sige, go. Ito naman, tanong po ito ni TVITV. Boss, anong payo mo para malimutan ng malulungkot at masasakit na nakaraan? Palitan mo ng masasaya at malulupit na hinaharap. Ne? Make your future so bright that you'll forget the darkness. Make your future so bright that you'll forget the darkness of the past. Alam mo, ito hindi nyo naintindihan Pilipinas. Paano makakalimutan yung mga masasakit na nakaraan? E di tapalan mo ng tapalan ng bagong hinaharap. Tama. Yung iba kasi akala nila, nadadaan niya sa kakalimutan ko na, kakalimutan, puro ganun eh. Hindi mo naman napapalitan ng mga bagong magagandang memories. Paano ngayon matatapalan yun? Eh, ang pantapal mo nga ron sa mga bagay na hindi magandang nangyari sa nakaraan, yung mga magagandang hinaharap, na araw-araw mong tinatrabaho. Ganun kasimple yung konsepto eh. Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Kung gusto mo talaga makalimutan lahat ng mga hindi magagandang bagay, ako personal, kay maganda, kay hindi, kinakalimutan ko lahat ng nakaraan. Nagmamadali ako sa hinaharap. Kasi whether it be good or bad, kapag ka na-high ka dun sa... Alam mo, meron ako mga nakilalang tao, intoxicated, high na high sila sa lahat ng mga achievements sila in the past, tapos hindi na sila gumawa ng bagong achievement. May mga ganong klase ng tao ako nakilala, personal. Yung sobrang high na high siya na sa achievement niya na nagdaan, hindi na siya gumawa ng bagong achievement. Kaya ako, ginagawa ko, may certificate na binigay sa akin yung kung sino mang recognition body, lagay sa library. Certificate ulit, lagay sa library. Trophy, lagay sa library. Yung parang sash na nilalagay nila pa ganun dito, lagay sa library. Yung isinusuot na pa ganun dito, tapos may parang ganun dito, na parang mukhang medalya, lagay sa library. Trophy, lagay sa library. Gawa uli ng bago, gawa uli ng bago, gawa uli ng bago, gawa uli ng bago, gawa uli ng bago. Ganun ginagawa ko. Punta lang sa library. Ganon sa akin kasimple. Tinatambak ko na lang doon, sama-sama na lang sila ron. Yung mga certificate na mga plaque na binibigay sa akin, tinatambak ko na lang doon, sama-sama na ron. Hindi na ako ng ganon, hindi na ako nag-aangat ng ganon. Ang excited ako, wala yun doon, wala sa, butakin na mo, ganun maingay. Wala yun dyan. Nandun sa kabila, hindi ka pa pala nakapunta ron. Yung library niya, hindi mga aklat ang nandun. Hindi. Puro mga libro yun nandun, tapos mga notebooks ko at the same time. Iba yung library. Walang museum, tanginan nyo naman, parang gago ang puta. Walang museum, library lang. Maliit lang yun, lalagyanan lang ng ano. Para ma-inspire kami, ilan bahay mo, sir? More than 5. Ang baka ano na yun, para pang-inspire mo eh. Hindi pang-inspire yun, gusto mong pang-inspire, pakita mo mismo paano yung ginagawa mo.
Yun ang pang-inspire. Kasi alam mo, tingnan mo, may bagong kayabangan ngayon sa social media kung di nyo napapansin eh. Yung bagong kayabangan ngayon, papakita sports car, papakita bahay, papakita ganito, papakita pera, papakita kung ano na pinapakita. Ang tawag ng i-inspire. Pero diretsahan, niyayabangan ka lang nun eh. Tapos ano ngayon na nakukuha ng mga tao na yun? Pag niyabangan mo yung mga audience mo, lalo silang nanonood sa'yo. Tapos lalong dumadami yung iyo. Yung sa kanila ba dumami o na-entertain lang sila? Hindi naman na-inspire yung mga tao na yun eh. Na-inspire ba yung mga tao na yun? Diretsahan lang tayo. Anong nangyari? Na-entertain sila. Lalo ka ngayon pinapanood dahil naiinggit na sa'yo. Parang online pulubi. Nakita mo? Inaantay nila yung GCash. Inaantay nila yung GCash. Pero magkaka-GCash ba sila? Hindi. Anong nangyari? Umaasa na lang sila na sana may GCash. Sana ma-GCash. Sana ma-GCash. Ganun na nangyayari. Tangina, ngayon, panahon ngayon, twisted ang panahon ngayon. Sinasabi nilang nangi-inspire. Pero totoo, niyayabangan nila yung audience nila. Tapos, pag nakilala mo yung mga yan, tangina, kilala ko sila personal social media. Karamihan dyan, peke eh. Yung sports car, either nirentahan o hiniram. Kaya tignan mo, isang beses mo lang nakita, hindi na naulit. Tahimik lang ako, hindi ako nagsasalita. Pero yung puting Mercedes-Benz, na top down, nakita nyo pa ba ulit na gamit nung isang influencer na yon? Yung Maserati na itim, nakita nyo pa ba ulit na gamit nung influencer na yon? Yung dilaw na Lamborghini, nakita nyo pa ba ulit na gamit nung influencer na yon? O isang setting lang lahat? Isang setting lang lahat? Grupo sila. Hindi ka makakabili sa Facebook ng ano. See? Mamahalin sa sakit. Ang dali lang naman nung ginagawa nila eh. Tangina, tawag doon, binibihisan eh. 'Di ba ginagawa na rin naman nila 'yung sa rap scene sa ibang bansa? Yung Island Boys? 'Di ba? Binihisan yung Island Boys, tapos nung inaway nung Island Boys, yung manager nila, lagapak ngayon lahat ng finances nila. Baon sa utang yung dalawa. Ang dami niyang mga yan. Ang dami niyan. Ang tawag diyan, binibihisan. At kahit sino kayang magrenta, kahit sino kayang manghiram ng sasakyan na hindi kanya, para kunyari sobrang yaman niya, tapos magpapa-invest na ngayon siya ng pera. Tamo? Mas kamaro yung dala ko dito. See? Nakakamaro ko. Ang dali lang naman nun eh. Sobrang dali lang nun. Pero sa akin, ano nga ulit yung tanong? Nakalimutan ko. Ano yung tanong? Nakalimutan ko na ito. Nakalimutan mo na rin? Hanggang dyan ako makinig eh. Ako rin, nag-enjoy din ako magkwento eh. Hindi ko lang pinapangalanan kasi iniisip ko, hanap buhay kasi nila yun eh. Hanap buhay kasi nila yun eh. Hindi ko na lang pinapangalanan. Pero alam mo, more than kayabangan, pang-inspire, mas personal kung gusto, yung ipapakita ko kung paano. Tapos, Pilipinas, sumabay ka na. Yeah. Project 1M. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.